Upang Ilonggo. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. Grabe talaga si BBM mga kababayan. Ito talaga yung sinasabi niya na wala nang politika pag siya nakaupo. Wala nang kulay-kulay pag siyang nakaupo. Totoo naman kasi yan mga kababayan. Ako nakikita naman natin katulad yan. Yung mga ina-appoint ni BBM. Ngayon, mayroong mga dilawan, Pinklawan na sumira-sumira sa kanya. Kahit ng panahon ng kampanya, sinisiraan siya. Pero tapos na kasi yun eh. Ang Pangulo natin, tapos na eh. Nasa posisyon na siya ngayon at nakikita niya na may potensyal na makatulong para sa bansa natin. Yun ang tinitingnan ni PBBM. Hindi na yung pamumulitika, hindi na sa yung ganun mga kababayan. O, ngayon lang kasi, yung mahilig lang mamumulitika, yung laging nagmumura na mamumugot ng ulo, itatapon sa West Philippines, papatay ng 3 tao, nananakot, akala niya naman kaya niyang takutin ng presidente, akala niya naman, no, kaya niyang takutin ng isang Marcos at isang Ilocano, mga kababayan. Si BBM tahimik lang eh. Kumbaga nga kapag ikaw maingay na maingay, lata walang laman, no? Para kang lata walang laman, maingay kapag walang laman. Pero yung tahimik, may laman 'yan, mga kababayan. Kaya yun si BBM ang may laman. 'Di ba? Ngayon, sino ngayon ang nagkakaroon ng kaso sa kanyang pagbabanta? Siya. May impeach siya mga kababayan pero hinarang pa ni BBM kasi ayaw ni BBM na magulo pa no ang bansa natin dahil sa impeachment na yan. Kasi nakikita ni BBM na lalo pang ngayon na nakikita niya talaga na umaangat na yung bansa kaya ayaw niya na maantala pa yun dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya nga, mga kababayan, hindi naman importante ang BP. Ang importante ang mga mamamayang Pilipino. Yan talaga ho mga kababayan yung ating presidente. Ang galing talaga mga kababayan. Ano? So ito, mga kababayan, napakagaling na ginawa ni BBM mga kababayan. Isa naman, no? Iyak na naman mga didilis dito, no? Iyak na naman sila dito. Ito. Sigurado, Mima na naman ang mga kampon ni Fiona. Yun na. Sabi ng kababayan natin nag-post na yan, okay? Kasi isa sa mga dating spokesperson ni Lene Robredo na itinalagang Assistant Secretary ng DepEd. Kita nyo? Isa sa mga spokesperson ni VP Lene Robredo na itinalagang Assistant Secretary ng DepEd, sadyang kinuha ni BBM at binigyan ng posisyon sa gobyerno mga kababayan. So ibig sabihin nito mga kababayan, pinapakita lang ho ni BBM dito na wala na ho sa kanya yung pamumulitika o kulay-kulay. Ang importante, nakikita niya yung kababayan natin na yan na makakatulong para maunlad itong bansa natin at matulungan, no? Kung ano man yung kanyang tungkulin na ibibigay ni BBM sa kanya. Kaya niyang gampanan ang ibinigay ni BBM na tungkulin para sa kanya. So ganun ka ang ni BBM ngayon. Wala na sa yung mamumulitika pa, no? Katulad ni Duterte dati, pagkalaban talaga kaya wala silang ina-appoint ng mga pero si BBM outside na kasi sa kanya. Kasi totally mga kababayan, ang isang bansa kasi kapag lahat ay kaaway mo, lahat ay hindi mo kasundo, inaaway mo, mahirapan ka paunlarin ng bansa. Mga kababayan. Kaya tamang ginagawa ni BBM. Tinan nyo naman si Kiko Pangilinan sa konsyerto kasama pa si Sharon Cunita na dati uhukayin ang labi ni Apu Lakay at itapo na lang. Diba? Ngayon, mga kababayan, naka-smile pa rin si BBM sa kanya kahit ganun na ho ang sinabi niya. Kasi politika Pero si BBM, wala na sa kanya yung mga kababayan. Hindi kasi ganun ho. Hindi ho si BBM at Pamilya Marcos nagtatanim ng galit, mga kababayan.
Kasi biruin nyo naman, kung talagang gusto nilang gumante sa mga nangyari sa kanila, presidente na sa ngayon, kaya niyang kasuhan yung mga ah, nagpaalis sa ama niya at talagang niyurakan yung mga pangalan nila nung panahon na yun. Pwede nilang kasuhan yun. Pero hindi niya ginawa, mga kababayan. Kasi mabait kasi ang mga Marcos, mga kababayan. Na si Chris nga binisita pa ni BBM, mga kababayan. Kung may galit si BBM sa mga Aquino gagawin ba ni BBM yon? Hindi. Dahil si BBM, tapos na yun. Hindi na kayang ibalik pa ang nakaraan. Kaya focus na lang ngayon si BBM para patunayan sa sambayan ng Pilipino na merong namang isang Marcos na pauunlarin ng bansa. Tulad ng mga kababayan, pinapataas niya ang ekonomiya ng bansa natin. Kapuko sa dyan, mga kababayan. Dahil yan sa sipag ni BBM, mga kababayan. Hindi man nakikita ng iba yan. Kasi more on ano lang sila, nanonood sa mga fake news, sa paninira kay BBM. Doon sila nanonood po mga kababayan. Pero dapat, tingnan din nila yung nagagawa ng gobyerno at ni PBBM dito sa bansa. Huwag lang yung puro paninira. Sabi ko nga huwag kayong manood sa puro fake news na walang ebidensya na nilalabas. Dapat, nanonood kayo sa mga balita talaga na mayroong ipinapakitang ebidensya para naman, no, mabura yung mga fake news na ginagawa ng nasa kabila para siraan lang si BBM. Diba? So, ito naman mga kababayan, good job sa ating sektor ng edukasyon kasi prioridad talaga ni BBM ang edukasyon mga kababayan. Kaya yun ang ginawa niyang budget ay number one ho doon yung DepEd mga kababayan. So hindi na ho mangyayari yun yung mga nakaraan na nangyari sa DepEd. Hindi na ho mangyayari yun mga kababayan. Dahil si Angara mga kababayan, no, dating senador natin nga naging DepEd Secretary ngayon, magaling yan at maasahan mga kababayan. Subok na ang serbisyo niya. Kaya siya ang itinalaga ni BBM dyan sa DepEd kasi alam ni BBM, malaking tulong si Angara para sa edukasyon, lalo na sa mga kabataan, para i-handle ang DepEd mga kababayan. Diba? So yan, nakikita nyo yan, oh. Sabi ng isang kababayan natin na nag-caption dyan sa baba, kudos PBBM, kamusta na kaya ang mga maningay dyan? Kuno, hinahayayaan daw ni PBBM ang national budget na hindi daw prioridad ang edukasyon, ground for impeachment. Kuno, baka nakakalimutan nyo, sekretary niya si Lucas Bersamin, na dating Chief of Justice noong Duterte administration. So, tama yon. Dating Chief of Justice yan noong panahon ni Duterte. So, nakikita nyo, mga kababayan, no? Ngayon po, ang pinakamataas na binigyan ng budget ni BBM ay ang DepEd. Prioridad talaga ni BBM yan. Parang siguro, parang ginagalit lang talaga yung mga didilis mga kababayan Nagwala ka agad no? Parang ano yan si Ilis ba yun? Si Ilis, yung mahilig maggawa sa social media, mga kababayan, na alam mo naman ang galing-galing So dapat nagano ka na lang, ikaw na lang nagpresidente. Ano naman talaga no? Bago pirmahan ni BBM yan, pag-aaralan niya muna lahat yan. Kung paano ba itong budget nila na saan ba nila ito ilalagay, bakit yan ito kalaki ang mga proposal budget nila. So pag-aaralan pa ni BBM bago yan pirmahan. Kaya inabot ng Rizal Day, December 30, bago niya pinirmahan mga kababayan. Para naman pagkatapos ng gunita ng Rizal Day, pinirmahan niya na kagad yung budget mga kababayan for 2025. No? Ayun, meron lang ako idagdag dito mga kababayan. Itong sa baba, si Idol Alfred Mark Guzman yan. BBM vlogger yan. So meron sa kasing nireaksyonan na comment ng didilis mga kababayan. So, tingnan nyo naman, no? Comment ng isang didilis supporters mga kababayan sa kanya. Nireaksyonan niya lang. So makikita natin, mga kababayan, alam nyo kung anong nakakatawa yan. Sa baba, pinakababa, makita nyo ba yan? 300 trillion mga kababayan.
300 trillion, grabe. Ibig sabihin, kung meron kang 300 trillion si Duterte na binayaran ng utang, sobra-sobra yun, mga kababayan, no? Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung sinasabi niya. Sabi niya, si Duterte bago siya natapos ng termino, nagbayad siya ng utang ng Pinas na 300 trillion. 300 trillion, mga kababayan. Samantala, ang utang ng Pilipinas ngayon ay nasa 15 trillion lang. Yung iniwan ni Duterte ng utang ay 12.79 trillion. Oh, grabe. Saan napunta yung iba doon? So, pag kinaltasan mo sa ng something nasa 289 plus pa na hanapin natin kung saan yun napunta. Kung 300 trillion yung binayad ni kasi 12 trillion lang ang utang ni Duterte na iniwan eh. Saan napunta yon? Yung mahigit 200 plus pa. Mga didilis. Natatawa nga si Idol Alfred Guzman sa komento sa kanya, no? Grabe talaga. Iba na talagang ng mga didilis, mga kababayan. Basta't makapag-fake news lang, okay na. So sana, maipasa na yun ni representative barbers ng Siargao, no? Kasi hinihimok niya ng NBI ngayon na imbestigahan itong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news na ginagamit ang pera ng pugo para sa kanila. So, yun niya po mga kababayan, sana matuloy na yan para masampulan. So, sana, yung mga didilis dyan na mahilig fake news tulad nito, sana, ingat ka. Hirap buhay sa loob. Mahirap paghimas ng rihas. Grabe naman. Ano kayo tatawa ko kay Sir Alfred dyan Guzman idol natin, BBM BBM supporters yan, mga kababayan. Yan, tingnan nyo naman kasi yung komento. Si Duterte bago siya natapos ng termino, nagbayad siya ng utang ng Pinas na 300 trillion. Ay, grabe. Saludo na talaga ako sa inyo, mga didiles. No? Ang gagaling nyo talaga. So, ito naman po, mga kababayan, dagdag ko lang itong nangyari, no, bago matapos ang bagong taon, nakaranas ng matinding pagbaha sa Davao, mga kababayan. Di ba nga ang laki ng flood control na binigay ni Duterte kay Pulong, no? 51 billion ba yun, mga kababayan? O bakit yung Davao binabaha pa rin? 'Di ba? Ngayon kami naman magtatanong sa inyong mga didiles, no? Asa na yung 51 billion na flood control diyan sa Davao? Anong nangyayari? Bakit binabaha pa rin kayo? Di ba nga tuwing may baha, may bagyo sinisisi niyo si PBBM, 'di ba? Ngayon magtanong naman kami sa inyo. Asan yung 51 billion na ginawang flood control diyan sa Davao? Bakit binabaha yung Davao ngayon? 'Di ba? Ito, manood kayong mga didilis na 80-80. Lakas nyo magreklamo kapag may baha sa Luzon. Bakit? May baha sa Davao. Kahit walang bagyo, umulan lang, baha na agad. Tingnan mo naman kasi, mga kababayan, no? Tingnan nyo. Baha sa Davao bago matapos ang taon nito. Bago matapos ang 2024, mga kababayan. Ngayon, ang tanong natin doon, asan na yun 51 billion na flood control? Yun talaga ang literal na hanapin natin. Kasi si BBM po, hinahanap nila na flood control ni BBM. Meron talaga, mga kababayan. Na-i-vlog na natin yan. Nakita na ng maraming mga viewers natin yun. Yung mga didilis hindi ho nila kayang tanggapin yon. Pero ito, ewan ko na lang, itatanggi ng mga didilis yan. Mga kababayan. Hirap nilang tanggapin yung mga magandang achievement na ginagawa ni BBM dito sa bansa. Ayaw nila yan. Gusto nila talaga sira lang, sirain ng gobyerno. Ang isip nila, mga kababayan, talagang focus lang para pabagsakin si BBM. Kayo po, yung gusto nila. Maibalik yung sa kapangyarihan, yung kanilang idolo, mga kababayan. Subalit, hindi ho yan nangyayari kasi siyempre, mga tao matalino na ngayon. At nakikita na, kasi sa cellphone, madali lang ho. Madaling alamin kung totoo ba o fake news So sana ganun din yung gagawin natin. Huwag ko kayo pumayag na ma-fake news lang ho kayo ng mga
didilis dyan na mahilig manira sa gobyerno. Kasi kawawa lang din ho kayo, no, mga kababayan. Yan, tingnan nyo. Oh. Asan ngayon yung 51 billion dyan sa flood control dyan sa Davao? Mga didilis. Bakit binabaha pa rin yan? Kasi nga, mga kababayan, climate change yan. Baha yan. Ang baha, walang sinisino. Kahit gaano kalaki yung flood control. Pero sa kay Pulong kasi, ang laki ng flood control, 51 billion. So yun po, maraming salamat at magandang araw po. Thank you.